Hello sa inyo! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng konsepto sa teolohiyang Kristiyano. Ito yung tanong na, para saan ba talaga ang kautusan sa Lumang Tipan? Simulan natin sa isang tanong na aminin man natin o hindi, sumagi na siguro sa isip ng marami sa atin. Yung kautusan sa Lumang Tipan, luma na, lipas na. Isang bagay na dapat na lang nating isantabi. Kasi 'di ba, diyan talaga umiikot ang buong usapin ng luma at bagong tipan. Okay, para masagot natin yan, heto ang dadaanan natin. Titingnan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng kautusan, bakit ito tinawag na anino, at ano yung katotohanang tinuturo nito. Sige, umpisahan na natin sa unang punto. At dito, sasalubungin agad tayo ng isang pahayag mula mismo kay Jesus na teka, paano to? Ayan! Dito mismo sa talatang ito nakasalalay ang lahat. Sabi niya, hindi siya naparito para sirain o pawalang bisa ang kautusan. Ang sabi niya, naparito siya para tuparin ito. Anong ibig sabihin niyan? So ano nga ba ang ibig sabihin ng tuparin? Well, ang nakakagulat dito, hindi pala ito nangangahulugan na ginawa niyang mas madali. Actually, ginawa niyang mas malalim. Tinaas niya ang standard. Hindi na lang tungkol sa mga nakikitang aksyon, kundi pati na rin sa intensyon ng puso. Halimbawa, hindi na lang bawal ang pumatay. Ngayon, kahit yung galit mo lang sa puso mo, kasama na sa usapan. Okay, so kung ganun pala, kung tinaas pa pala ni Jesus ang pamantayan na halos imposible ng sundin ng perfecto, ano pa ang silbi ng kautuson? Para saan pa to in the first place? Dito ngayon, papasok ang isang napakagandang analogy. Isipin nyo, ang kautusan, lahat ng sakripisyo, lahat ng kapistahan, lahat ng ritual ay parang isang anino. At alam naman natin, ang anino may isang layunin lang yan, di ba? Ang ituro kung sino o ano yung tunay na bagay na nagkakast ng aninong yon. At sa kwentong to, ang katotohanan sa likod ng anino ay si Kristo. At hindi lang yan basta-bastang analogy, ito mismo ang sinasabi ng kasulatan. Lahat ng yan, lahat ng nasa Lumang Tipan ay anino lang. Isang malaking aro na nakaturo sa iisang direksyon. So heto ang pinaka-purpose niya. Ang kautusan ay parang isang salamin. Tumingin ka sa salamin hindi para maging mas maganda ka, di ba? Tinitignan mo to para makita kung may dumi ka sa mukha. Ganon din ang kautusan. Hindi ito para gawin tayong mabuti, kundi para ipakita sa atin na, uy, may problema tayo. Para ipakita sa atin ang kasalanan natin. At mula doon, ituturo tayo sa tunay na solusyon. Sige, malinaw na sa atin na ang kautusan ay parang salamin na nagsasabing may problema. Ngayon, ang susunod na tanong, ano ang kabayaran sa problemang yun? Ano ang presyo ng paglabag sa kautusan na to? At, mabigat to ha? Kaya heto ang tanong na bumabalot sa lahat. Kung ang kautusan ay galing mismo sa Diyos, gaano kalaking halaga, anong klase ng sakripisyo ang kailangan para mabayaran na paglabag dito? At ang sagot dito ay, sa totoo lang, isipin mo palang nakakalula na. Sinasabi na ang halaga ng kautusan ay katumbas ng halaga ng nagbigay nito. So para mabayaran ang paglabag sa kautusan ng Diyos, ang kailangan ay isang kabayaran na may halaga ng Diyos mismo. Ibig sabihin, Diyos lang ang pwedeng nagbayad. At dyan na ngayon pumapasok ang Mesiyas. Dahil sa napakataas na halagang ito, dito natin maiintindihan kung bakit kailangan ng isang perpektong sakripisyo. Isang sakripisyo na tutupad sa lahat ng naunang sakripisyo. Tingnan nyo to, napakadetalyado. Bawat isang uri ng handog o sakripisyo sa Lumang Tipan may direktang katuparan kay Kristo. Yung burnt offering, di ba, sumisimbolo sa kanyang total dedication. Yung sin offering naman, anino ng dugo niya na naglilinis ng kasalanan. Lahat yan, bawat isa, ay parang puzzle piece na bumubuo sa iisang perpektong larawan, ang sakripisyo ni Kristo. So, okay, galing tayo sa anino, ngayon nasa katotohanan na. Ano na ang ibig sabihin niyan para sa atin ngayon? Dito na natin pag-uusapan ang huli at marahil pinaka-practical na bahagi ng lahat. So ganito ang nangyayari. Una, ipinapakita sa atin ng kautusan na kailangan mo ng tulong. Pangalawa, inaakay tayo nito sa Mesiyas. Pangatlo, doon natin natatanggap ang kapatawaran. Pero hindi diyan natatapos dahil pagkatapos nun, ibinibigay ang banal na espiritu para ang kautusan hindi na lang isang listahan ng rules sa labas, kundi isang bagay na nakasulat na sa puso natin. Kaya ang pagsunod, hindi na obligasyon, kundi resulta ng pagbabago sa loob. Ito na yung malaking shift, ang pagbabago mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan.
Kung dati ang kasunduan ay tinatakan ng tugo ng hayop at paulit-ulit ginagawa, ngayon, tinatakan na ito ng dugo ni Kristo. Isang beses lang pero panghabang buhay na. At sa dulo ng lahat ng ito, yung buong komplikadong sistema, lahat ng mga batas at seremonya, saan pala ito nauuwi? Sa isang napakasimple pero napakalalim na bagay, pag-ibig. Kasi ang pag-ibig ang katuparan ng buong kautusan. Kaya para i-summarize, ang kautusan pala ay hindi isang pagkakamali. Hindi ito isang sirang sistema. Bagkus, isa itong perpektong mapa na idisenyo para ipakita sa ating lahat na naliligaw tayo. At si Kristo, siya yung daan na mag-uuwi sa atin. Kaya ang iiwan kong tanong sa inyo ay ito. Anong nagbabago kapag yung hawak mong mapa ay hindi na lang isang papel, kundi ang mismong daan na naglalakad at gumagabay sa'yo?